Nakakainis! Bungad ni Cheska kay Ruth na siyang nagulantang sa matalik na kaibigan. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila sa akin ang bagay na to. Matagal ko naman ang sinabi na ayaw kong dinidiktahan ako pagdating sa ganitong klase ng bagay eh. Dagdag pa ni Cheska at dire-diretsong naglakad papasok. Sumunod naman si Ruth pagkatapos isara ang pinto ng apartment niya. Magkaibigan sina Ruth at Cheska mula college. Mayaman si Cheska, habang may kaya naman ang buhay ng pamilya nila Ruth. Pero hindi yun hadlang para sa kanilang dalawa na magkaintindihan. Ano nangyari sa'yo? Ang aga-aga pa, para uminit ang ulo mo ng sobra. Saka wala man lang bang hi o hello dyan? Basta-basta ka na lang pumapasok na hindi man lang bumabati sa akin, hindi ako multo, okay? Nakikita mo naman ako siguro, di ba? Maktol ni Ruth. Naupo si Cheska sa sofa at hinarap ito. Hi, best friend. Good morning. Oh, okay na. Irap ni Cheska. Napailing-iling na lang si Ruth sa inakto nito. Isang rason lang naman palagi ang dahilan kaya ako nagkakaganito eh. It happened a lot of times in the past. Kaya hindi malabong mauulit yun ngayon. So, ano na naman ginawa sa'yo ni Tita Calista? Tanong ni Ruth. At iniwan si Cheska para kumuha ng baso ng tubig. Pagbalik ni Ruth, ay ibinigay niya yun kay Cheska at uminom naman ito agad. Ano pa nga ba? Nag-arrange na naman sa akin ng blind date. Hay nako, this time hindi ko na matanggihan. Dahil malaking tao yung pinares niya sa akin. Isang anak ng conglomerate. At alam na rin ng mga magulang nito magaganap na blind date. If I turned it down, they will feel disrespected. At baka dahil sa pagtanggi ko, masira ang imahe ng pamilya namin. Mas malaki ang koneksyon ng pamilyang yon. Kaya pwedeng-pwede nilang tirisin ang pinaghirapan ng magulang ko kapag nagkataon. I can't let that happen. How about my shopping spree? May perfumes, may bags, and branded clothes. Kapag nawala sa amin ang lahat, hindi ako mabubuhay ng matagal. Sunod-sunod na reklamo ni Cheska. Napangiwi na lamang si Ruth. Dahil laking yaman ng kaibigan niya, hindi ito sanay sa mga simpleng bagay. Kahit ang tubig na iniinom nito sobrang mahal. Humihigit pa sa 10,000 piso. Anong balak mo kung ganun? Kung wala kang magagawa laban sa pamilya ng lalaking yon, dapat may gawin ka. So? Saad ni Ruth at kinuha kay Cheska ang basong hawak nito. Mabilis naman na nag-angat si Cheska ng tingin kay Ruth na siyang umuwang ang bibig. Dahan-dahang umiling si Ruth sa ginawa ng kaibigan at tatawa. Hindi ko gagawin ang gusto mo. But Ruth, paano ako? Gusto mo bang makasal ako sa lalaking hindi ko naman gusto? Kapag napilitan akong pumunta sa blind date at nagustuhan ako ng lalaking pinapares nila sa akin, ikakasal nila ako sa kanya. Kahit hindi ko gusto, paano ang kalayaan ko kung ganun? Magagawa mo ba talagang pabayaan na matalik mong kaibigan, Ruth? Puno ng pagmamakaawa ang boses na tanong ni Cheska. Lumunok si Ruth at nagiwas ng tingin. Ginawa ko na to para sa'yo noon, Cheska. Hindi ko alam kung gugustuhin ko na namang umulit. Tura ni Ruth. Yun na nga, nagawa mo na noon pa. Sanay ka na sa ganito, ang galing mo kaya umacting. Naalala mo pa ba nung nagpanggap kang baliw habang nasa blind date? Sa takot ng ka-blind date mo, tumakbo siya at di na nagpakita. Tumawag na lang ang magulang niya sa parents ko para sabihin na ayaw nila kami ipare sa isa't isa. You are a pro at this, Ruth. Kaya please, tulungan mo na ako ulit. Promise, ito na ang magiging huli. Itinaas pa ni Cheska ang kamay na parang nangangako. Ngumiwi si Ruth at nagdadalawang isip pa rin kung gagawin niya ang gusto ng kaibigan. Sanay naman na talaga siya. Pero grabe na ang kahihiyang dinanas niya para lang matulungan nito. Kahit naman makapal ang mukha niya, hindi naman ganun talaga yun kakapal. Sige, dahil nandito na rin naman tayo, magiging sponsor na ako ng cafe mo. Hindi ba't balak mo magpatayo ng cafe?
pero wala pang malaking kapital masyado at kailangan mong ipromote ang cafe mo para matapos na yun. Hindi ba? Tutulungan kita sa bagay na yan. Hindi lang din yan. Dahil sasabihin ko rin kina ma'am para matulungan ka niya. Sa koneksyon namin, paniguradong mabilis na makikilala ang cafe mo. Deal? Dagdag ni Cheska. Nakuha ni Cheska ang loob ni Ruth sa sinabi ng kaibigan niya. Paano ang susuotin ko sa blind date? Alam mong wala ako magagarang damit. Kung kailangan ko magpanggap na ikaw, dapat pumunta ako ron na parang mayamang babae talaga. Mabilis namang napangiti si Cheska at napatayo sa kinauupuan niya para tapikin ang balikat ni Ruth. Nako, yan lang ba? Para ka namang hindi sanay sa akin, Ruth. Alam mo naman na, pinapaganda kita lalo kapag may ganito klase tayong usapan. Hindi kita ihaharap sa mga lalaki yun na parang nasa bahay lang. Okay? Sisiguraduhin ko na mapapanganga sila sa ganda mo. Basta kapag pinakita mo sa kanila ang pagiging artista mo, agad nila may isip na hindi ikaw ang babaeng para sa kanila. Tuwang-tuwa na sa Cheska. Gagana ba talaga to? Paano kung hindi? Grabing panluloko na ang ginagawa natin sa maraming lalaki nun. Baka karmahin na tayo sa pagkakataong to. Nag-aalalang tanong ni Ruth. Hindi yan. Huwag kang mag-alala, okay? Gawin mo lang ang bagay na kailangan mong gawin. Kapag nagsimula ka ng kumilos, walang magagawa ang lalaking yun sa'yo. Paniguradong mataturn off siya. At aayaw na agad sa blind date. Paniguradong aalis siya. At kahit hindi pa nangangalahati ang date nyo, tatakas na yun. At kapag nangyari yun, malaya na ako sa mga lalaking gustong ipakilala ni ma'am sa akin. At may sponsor ka pa ng cafe mo pagkatapos. Giit ni Cheska, habang may malaking ngiti sa kanyang labi. Napalunok si Ruth. Sana nga. Mapaatras niya agad ang lalaking kikitain niya. Cider black top, Biandon Maxwell beige pants, Dolce & Gabbana black belt, Ariel Baron white pumps, Coach women watch, Jacquemus mini white bag, Van Cleef and Arpels flower earrings, and necklace plus gas bijou, gold bracelet. Perfect! Malaki ang ngiting pumapalakpak si Cheska pagkatapos sabihin lahat ng yon. Paniguradong hindi kanya pagdududahan sa lahat ng suot mo ngayon para sa blind date niyong dalawa. Tuwang-tuwa na sabi ni Cheska. Humarap naman si Ruth sa salamin at tinignan ang kanyang sarili. Parang kumikinang si Ruth dahil sa lahat ng mamahaling damit at jewelries na suot-suot niya. At hindi ka rin niya makikilala agad. Gustong gusto ko talaga mukha mo, Ruth. Nag-iiba mukha mo kapag may suot kang makeup. Kung di mo lang ako matalik na kaibigan, maski ako hindi ka makikilala agad-agad. Dahil sa sinabi ni Cheska, napatingin na rin si Ruth sa mukha niya. Tama si Cheska. Kapag may suot si Ruth na makeup, nag-iiba ang mukha niya. Yun ang rason, kaya hindi mahilig si Ruth sa makeup. San ba kami magkikita na ka-blind date mo? At pwede bang pahiramin mo rin ako ng sasakyan? Scooter lang ang meron ako eh. Di naman ako siguro pwedeng pumunta ron na naka-scooter, di ba? Nakangiwing tanong ni Ruth. Agad na natawa si Cheska at mabilis na umiling-iling. There's no way I'd let you go there with a scooter? Ano yan ha? Sosyal na damit at mamahalin na mga gamit pero naka-scooter lang? Low quality transportation lang? Saad ni Cheska at agad kumuha ng susi sa bulsa niya. Yung Ferrari ko ang gamitin mo. Ito rin ang credit card ko. Alam mo naman ang password, di ba? Gamitin mo yan para bayaran ng dinner niyong dalawa. Alam mo naman ang mga lalaki, masyadong ma-pride. Paniguradong magagalit siya sa'yo kapag ikaw ang nagbayad ng dinner niyo. Well, ito lang naisip ko para makatulong sa'yo na itaboy ang ka-blind date mo. Ikaw na ang bahala sa iba na gagawin. Basta lang hindi siya pumayag, okay? Tumango naman si Ruth at inilagay sa hawak niyang minibag ang mga ibinigay sa kanya ni Cheska. Sabihin mo lang sa waiter na may reservation ka tapos sabihin mo ang pangalan ko. They will lead you to your table after that. Good luck, Ruth. Galingan mo sa pagiging artista. Siguraduhin mong aatras siya, okay?
Pagkatapos ng sinabi ni Cheska, nagpaalam na rin si Ruth at ibinaba ang tawag. Nang pumasok si Ruth sa kilalang 5-star restaurant, ay agad na may lumapit sa kanya na waiter. Ginawa naman ni Ruth ang utos si Cheska at iginiya nga siya ng waiter papunta sa table niya. "Here is your table, ma'am." Tura ng waiter at inilahad ang mesa kung saan may lalaki na ring nakaupo. Nagpasalamat si Ruth sa waiter na agad ding umalis. Napakurap-kurap si Ruth. Akala ko matatagalan na lalaking to. Gagamitin ko sana laban sa kanyang pagiging late niya sa date. Fine. I'm going to use my next move. "Hi! Kenjiro Matsumoto, right?" Bungad ni Ruth sa binata na siyang nag-angat ng tingin sa kanya. "Spy ka ng China?" Dagdag pa ni Ruth, dahilan para kumunot ang noon ni Kenjiro. Tumawa naman si Ruth at hinampas ng malakas ang table. "Kasi alam mo na, konnichiwa, ganon." Ngiting-ngiti na sabi ni Ruth at bininat pa ang sariling mga mata para sumingkit ang mga yon. "My ancestors are Japanese, not Chinese." Sagot ni Kenjiro sa malamig na boses. "Ha? Pareho lang naman yun, no? Pareho mga singkit ang mga mata nyo. Sino-sino lang din naman na magtutulungan kundi ang magkadugo, di ba? Pare-pareho kayo mga walang mata kaya syempre, kayo lang din na magkakaintindihan. Naiintindihan ko, okay? Alam kong mahirap maging spy kaya kung pwede lang, wag mo ikalat sa mundo na ganito ang pinag-uusapan natin ngayon. Alam mo na, ayoko maging famous bigla. Dapat low-key lang." Sunod-sunod na linya niya. "Ha? Ano ka ngayon? Natameme ka? Aba dapat lang. Ang karakter ko ngayon ay bobong babae na walang pakialam sa kahit ano, kundi sa yaman niya lang. Plus, wala rin akong modo. Kapag nagtagal ka sa harap ko, mas lalo ka maghihirap." Malademonyong tura ni Ruth sa isipan niya. "Hindi ko ikakalat ang pag-uusapan natin ngayon at hindi ako spy ng China. Huwag mo nang i-deny, okay? Alam ko mahirap pero naiintindihan kita, okay? Naghahanap buhay ka lang din. Gusto mo lang din na iligtas sa mga kadugo mong mga walang mata. Kaya sobra kitang naiintindihan. Ayos lang talaga. Okay?" Kahit sobrang sosyal ng suot ni Ruth, nasira agad ang imahe niya. Nang tumayo siya at pilit na inabot si Kenji sa kinauupuan nito para lang bigyan ng tapik sa balikat ang binata. Dahil may tubig sa harap ni Kenji at dahil may kahabaan ng buhok ni Ruth, napunta doon ang buhok niya. "Your hair." Mabilis na napatingin si Ruth sa baso ng tubig ni Kenji kung saan nakasawsaw ang buhok niya. "Oh, huwag ka mag-alala, may flavor itong buhok ko, hindi rin poisonous. Go on, drink it." Kinuha ni Ruth ang baso ng tubig at inabot yun kay Kenji na siyang napakurap-kurap. "Thanks." Maliit ang ngiti sa labi ni Kenji at inabot ang baso ng tubig bago yun nilagok na siyang ikinaawang ng bibig ni Ruth. Nang ibaba ni Kenji ang baso, pigil na pigil ni Ruth na panlakihan ng mata ang binata. Pero mahihirapan siya dahil nararamdaman niya na iba ito sa lahat ng nakadate niya. Bathroom break. Nang hindi makayanan, yun ang sinabi ni Ruth na agad tinanguan ni Kenji. Agad na nagmamadaling umalis si Ruth sa harap ng mesa para pumunta ng banyo. Pagkapasok niya doon, agad niyang tinawagan si Cheska. "What? Success? Gaga ka? Anong success? Ang hirap ng isang to ah. Ngayon lang ako nakakita ng mayaman na hindi maarte, Cheska. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Ininom niya yung tubig na binigay ko sa kanya kahit nagsinanguya na doon ang buhok ko. I tried to make things difficult for him when I ordered everything in the menu. Pero lahat ng pagkain in-order ko tinikman niya nang kahit anong walang reklamo. I tried to embarrass him. Nagtawag ako ng waiter at nagpasubo doon pero anong ginawa niya? He even told the waiter to be gentle and urged the waiter to continue. Nagsuggest pa siya ng pagkain na isusubo sa akin. Alam mo ba kung gaano sumasakit yung ulo ko ngayon? Hindi ko kayang isang to. He is beyond my human understanding of normal people. Sunod-sunod na sigaw ni Ruth at malakas na tumili pagkatapos. Nagpapadyak pa siya ng paa at halos lumampasay na sa sahig dahil sa nangyari. May sakit ba siya sa utak?
Bakit di siya na-turn off? Dapat umatras na siya simula pa lang. What you did, we're all great. Kabado ring saad ni Cheska. Thanks for the compliment, Bes. Gumaan ang pakiramdam ko Sarcastic ang sagot ni Ruth na umira pa. Hindi ako ang kaaway mo, okay? Ang Kenjiro Matsumoto na yun ang kaaway nating dalawa. Wait, hindi siya si Kenjiro Matsumoto? Paano kung ibang tao siya? Nag-search ka ba tungkol sa kanya? Ba't di mo tinignan sa internet? Suggestion ni Cheska. Agad namang sinunod yun ni Ruth. Pero kahit anong search niya sa buong pangalan ni Kenji, walang lumalabas na kahit anong litrato. Merong isa pero natatabunan na mukha nito at kalahati ng katawan lang. Hindi kaya multo itong kadate ko? Kaya wala siyang kahit anong litrato? I mean, girl, I did everything. Kulang na lang humiga ako sa sahig para mapahiya siya lalo Pero imbes mainis, parang aliw na aliw pa siya. Gigil na sabi ni Ruth. Why don't we change your character? Maging obsessive ka sa kanya. Clingy. Ganon. Boys hate it when girls are too clingy on them. Kapag dumikit ka sa kanya na sobra, paniguradong maiinis siya at mapupuno. Magselos ka sa lahat. Kahit sa mga gamit na hawak niya, paniguradong sa pagkakataong ito, hindi niya kakayanin ang ugali mo. Parang may light bulb na umilaw sa isipan ni Ruth dahil sa sinabi ni Cheska. Tama ka. Ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kabaliw. Paniguradong aatras na siya sa pagkakataong ito. Humagikik si Ruth at agad na nagpaalam sa kaibigan bago bumalik sa pwesto nila ni Kenji. Hi babe, I miss you. Bungad ni Ruth kay Kenji na tumitig lang naman sa kanya. Malawak nang umiti si Ruth at nagpunta sa upuan niya. Pagkatapos hinilayo ni Ruth na siyang gumawa ng malakas na tunog dahilan para mapunta sa kanila ang atensyon ng ibang kumakain doon. Anong ginagawa mo? May problema ba sa upuan mo? Takang tanong ni Kenji at napatayo rin. Wala. Gusto ko lang tumabi sa'yo. Gusto ko kasing magkatabi tayong kumain. Nasa iisang lamesa lang naman tayo kaya bakit kailangan nating maglayo, di ba? Ngiting-ngiti na sabi ni Ruth. Nang magtagumpay si Ruth sa pagtabi niya kay Kenji, agad na siyang umupo. Uupo na rin sana si Kenji nang pigilan siya ni Ruth. Bakit? Pinigilan ni Ruth ang sariling matawa sa inosenteng mukha ng lalaki. Huwag kang umupo. Nagsiselos ako sa upuan. Ha? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenji sa dalaga. Sabi ko, nagsiselos ako sa upuan. Kanina ka pa panay upo dyan. Paniguradong tuwang-tuwa ang upuan na yan dahil sa pag-upo mo. Kaya, ayaw ko sa kanya. Huwag ka nang umupo. Tumayo ka na lang. Sanay ka naman, di ba? Kung ayaw mo, pwede ka dito umupo sa hita ko. Maliit ako, kaya kung mapipisa mo ako, sisisihin mo na lang ang sarili mo. Kibit balikat na sagot ni Ruth at siya ikinatanga ni Kenji. Oh, okay. Ayos lang ako. Tatayo na lang ako. Ouch! Ang sakit! Angil ni Ruth at nasapo ang kanyang paa na natabig sa lamesa. Are you alright? Nagangat si Ruth ng tingin kay Kenji dahil sa naging tanong nito sa kanya. Ngumuso si Ruth at halos paiyak na ang muka. I'm fine, but my babies. Buntis ka? Pagpuputol ni Kenji kay Ruth na siyang umiling agad. Mabilis na nakahinga si Kenji ng maluwag. No, what I mean is my feet. My babies. Paano kapag nasaktan sila? Oh my God, hindi ko kakayanin. Paano kapag hindi na ako makapaglakad? Who will carry me then? Ayoko mag-wheelchair. Bubuhatin kita kung ganun. Pero, sobrang lakas ba ng pagkakabangga ng paa mo sa ilalim ng mesa? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? We will get them all checked to make sure that no serious damage is done. Suhestyon ni Kenji at takmang lalapit kay Ruth nang biglang tumayo ang dalaga. No, ayos na ako. Wala nang sakit actually, pero biglaan akong inantok Parang gusto ko na umuwi bigla.
Nawala ng emosyon na mukha ni Ruth na parang walang nangyari na kahit ano. Oh, okay then. Sagot ni Kenji at agarang nagtawag ng waiter para sa bill. Nang dumating ang waiter, agad na binigay ni Kenji ang credit card niya bago pa man makagalaw si Ruth. Umuwi na tayo. Here's my contact number by the way. Nang inabot ni Kenji ang card nito kung saan araw ng numero ng binata, kumunot ang noon ni Ruth. What? Anong gagawin ko dito? Litong tanong ni Ruth. So you can contact me to talk about the wedding. Sasabihin ko sa mga magulang mo ang tungkol sa bagay nito para makapaghanda sila. Don't worry, my parents will surely love you. Sa kauna-unahang pagkakataon, humaba ang mga salita ni Kenji at naglabas din ito ng malawak ng ngiti na siyang ikinaguho ng buong mundo ni Ruth. What the hell did just happen? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruth sa kanyang sarili. Tumawag si Mom. Natuwa daw si Kenji Matsumoto na yun at gusto niyang ituloy ang kasal. Oh my God! Paiyak na balita ni Cheska sa matalik niyang kaibigan na si Ruth. May saltik talaga sa utak ang isang yun eh. Bakit sa lahat ng ginawa ko pinili niya pa rin ako? I should have acted crazy. Baka sumuko siya agad sa akin kung yun ang ginawa ko eh. Grabing kahihiyan na dinanas ko para lang mapaatras sa lalaking yun. Tapos sa huli, hinitian lang ako. How dare that spy? Dagdag ni Ruth at nagpapapadyak. Anong gagawin natin kapag nakipagkita ko kay Kenji? My God, hindi ko na alam. Mabibisto ako sa ginawa nating dalawa. Ang cards ko, Ruth. Mapuputulan ako ng pera. Yumakap si Cheska sa kaibigan na yumakap din pabalik. Ang cafe ko, Cheska. Mawawalan ako ng sponsor. Ganti naman ni Ruth. Sabay na nagpeke ng hagulhulan dalawa at nagmistula mga baliw dahil sa inaakto nila. Kailangan natin gawan to ng paraan. Tama ka. Ayain natin siya ulit ng date. Binigay niya sa akin ang numero niya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na aatras siya sa kasal niyong dalawa. Sagot ni Ruth at determinadong tumango kay Cheska. Hi! Bati ni Ruth kay Kenji, nakabababa lang na sasakyan nito. You look beautiful? Puri ni Kenji kay Ruth habang mariin ang titig sa dalaga. Since birth yung ganda ko. Hindi mo ba alam? Ang outdated mo naman kung ganun. Malditang sagot ni Ruth sa binata. Imbis na patulan ng pagmamaldita ni Ruth, nagangat na lang ng tingin si Kenji sa motel na nasa harap nila. Anong gagawin natin dito? I don't think going here is an appropriate thing to do. Huwag ka mag-alala. Ako lang naman ang papasok sa loob. Nandyan ang other lalaki ko sa loob at kailangan ko siyang pasayahin bago ang date nating dalawa. Ayos na naman siguro sa'yo, di ba? Putol ni Ruth kay Kenji na natigilan sa narinig nito. Ngumisi si Ruth ng palihim. Saka ibibigay ko rin sa kanya itong susi ng kotse ko. Wala kasing kotse ang isang yun eh. At dahil mabait naman ako, ipapahiram ko muna sa kanya itong akin. Pagkatapos, sa'yo na ako sasakay. Wala namang problema sa'yo kung marami kayo, di ba? Marami kami? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenji. Oo, may Monday to Sunday akong schedule ng mga lalaki, pero syempre dahil boring ang isa lang, sa isang araw, 5 kayong dinidate ko. Ayos lang naman sa mga baby boys ko. Kaya ayos lang din naman siguro sa'yo, hindi ba? Tinaasan ni Ruth ng kilay si Kenji na hindi agad nakaimik. Pero ayos lang naman kahit di mo ko tanggap. I mean, I'm very open-minded to judgment naman. Walang problema sa akin. At kung ang problema mo ay meron ka ring marami babaeng tinatago, huwag ka mag-alala, okay? Pwede natin hindi ituloy ang kasal kung ganun. Dahil ayos lang na may kahati ka sa akin pero ayoko may kahati sa'yo. Gets? Tanong ni Ruth kay Kenji na siyang umawang labi. That sounds unfair. Babae ako kaya palagi akong tama. Kung ngayon pa lang hindi tayo kasal ganito ka na, ano pa kaya kapag kinasal tayo? Baka maging mas malala ka pa.
Kaya kung hindi ka papayag sa mga gusto ko, huwag ka nalang tumuloy sa kasalan to. I mean, boy, you are very handsome. Maraming babaeng magkakandara pa sa'yo dahil sa mukhang yan. Putol ni Ruth sa sasabihin ni Kenji. At inabot pa mukha ng binata para haplusin yon. Napalunok si Kenji sa ginawa ni Ruth. Muntik pang mapapikit na siya ikinangisi ni Ruth. Tumikim si Kenji. What I mean is, you are unfair. Walang babae sa buhay ko, ikaw lang. Ayaw mo may kahati ka sa akin? Kaya bakit hindi pwedeng wala rin akong kahati sa'yo? I want you all just for myself too. Sa akin lang. At hindi sa iba. Natigil si Ruth sa paghaplos sa mukha ni Kenji dahil sa sinabi ng binata. Sa huli, umirap si Ruth at napabuntong hininga. Tigas ng isang to, hirap basagin. Kanina pa ako kating-kating na sapakin siya sa mukha na makaganti man lang ako sa lahat ng kahihiyang dinanas ko. I've never been humiliated in my whole life like this. Parang hindi lang kaluluwa ko ang nasilip niya. Pati na rin ang mga abo ko kapag namatay na. Angil ni Ruth sa sarili niya. Kilala ba ako ng parents mo? I mean, this face? Nakita na nila kung gaano ako kaganda? Taas kilay na tanong ni Ruth kay Kenji. No. Gusto nilang dalhin kita mismo sa mansyon para makilala ka nila. Kahit social media mo, hindi nila tinignan. Gusto nila mas makita ka sa personal. Sagot ni Kenji. Perfect! Masayang sigaw ni Ruth at napangiti ng malawak. Kung hindi ko masira ang imahe ni Cheska sa lalaking to, sa mga magulang niya na lang. Kahit gano'n niya pa ako gusto, kundi naman ako magugustuhan ng mga magulang niya, anong magagawa niya laban sa mga to? Tura ni Ruth sa sarili. After this date, sabihan mo ang mga magulang mo na gusto ko makipag-dinner sa kanila sa Saturday. Gusto ko na rin sila makilala. Malawak pa rin ang ngiti sa labi ni Ruth. Hindi pa man dumadating ang Sabado, dinig na ni Ruth ang tagumpay niya. Mom, this is Cheska Agoncillo. Cheska, my mom Hori, and my dad Kay. Inilahad ni Kenjiro ang mga magulang niya kay Ruth. At agad naman nagbigay si Ruth ng malawak na ngiti sa mga magulang ng binata. Nice meeting you, Dad and Mom. Ilang apo po ang gusto niyo? Mabilis na naubos si Hori at Kay sa naging tanong ni Ruth. Nanlaki pa ang mga mata nito bago natawa. Oh, I like this girl. Thanks, Mom. Pero gusto ko lang po ipaalala na may anak din po ako sa ibang lalaki. Gusto ko po sana itanong kung ayos na sa inyo, kung may anak ako sa iba. Putol na tanong ni Ruth kay Hori, na nabura bigla ang ngiti sa labi. May anak ka sa ibang lalaki? Nasa po ni Hori ang sariling dibdib habang nagtatanong kay Ruth, na nilawakan palalo ang ngiti. Opo, hindi po ata na kwento ni Kenji sa inyo. Hindi niya po nasabi sa inyo yung tungkol sa mga anak ko. Pero, matutuwa ho ako ng sobra kung pati ang mga anak ko ay tanggap niyo po. Mga? Marami kang anak sa ibang lalaki? Ngayon, ay ang ama ni Kenjiro na si Kay ang nagtanong kay Ruth. Yes, Dad. Anak ko po sa iba't ibang lalaki ko. Tanggap naman po ni Kenjiro yung mga lalaki ko sa buhay kaya sana pati anak ko tanggapin niyo. Napaatras si Kay at mabilis itong inalalayan ng asawang si Hori. Ngumiti si Ruth sa mag-asawa. Nanamutla ang buong mukha habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam na ganito ang anak na babae ng mga Agoncillo. Ang sabi nila ay malambing ang batang yun, ngunit hindi ko alam na ganito siya, walang modo. Hindi niya ba alam kung gaano kawalang niya ang ginagawa niya? Saad ni Hori sa asawang si Kay. Rinig na rinig ni Ruth ang pagbubulungan ng mga ito. Pero pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga ang ginagawa niya. Nagawa pang ngitian ni Ruth si Kenji na napakurap-kurap sa kanya. Totoo ba lahat ng sinasabi mo sa kanila? Ilan ang mga anak mo kung ganun? How come you didn't tell me about them? Hindi ka naman nagtanong. Ang sabi mo, itutuloy natin ang kasal kaya dapat lang natanggap mo ko. Kahit ano pang meron ako, di ba? And I have 10 children overall.
Halos malaglag ang panga ni Kenji sa gulat. Natawa naman si Ruth. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng reaksyon ng lalaki na kausap niya. I hated how composed he is at handling me with every craziness in life. Ngayong nakakuha na ako ng reaksyon. Gusto kong gulatin pa siya lalo. Siguro naman, hindi ganon kataas ang pasensya niya, di ba? Mapuputol at mapuputol din yon. At kahit gustuhin man niya ituloy ang kasal naming dalawa, paano naman yung mga tao sa paligid niya? Will they even agree? Malademonyo ang saad ni Ruth sa sarili niya. Kailangan mo sabihin kina mama at dad kung ilan ang mga anak ko. Paniguradong matutuwa sila dahil hindi pa man tayo kasal, marami na silang apo. Are you for real? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenji kay Ruth na nagkibit balikat lang. True love accepts for who you really are, right? Mahal mo naman siguro ako, di ba? Kaya mo gustong magpakasal sa akin dahil mahal mo ako, di ba? Umatras si Kenji, papalayo kay Ruth, nang humakbang ang dalaga papunta sa kanya. Sa tingin ko, pagkakamali ang pumayag na makilala ka. You saw my parents' reaction. Hindi ka nila gusto para sa akin. Bukas na bukas din, paniguradong wala na tayong ugnayan pa sa isa't isa at nagkakamali ka, hindi kita mahal. Hindi ako pumayag sa kasalan para lang sa pagmamahal na sinasabi mo. I actually want you to look like a fool in front of my parents and you just did. Congratulations, Miss Agoncillo. You just made them hate you. Sunod-sunod na sabi ni Kenji. Oh wow, the good boy aura is gone. Kaya pala simula pa lang pakiramdam ko may mali sa kanya. Ginusto niyang mangyari to. He was setting me up. Ayaw niyang siya mismo magsabi sa mga magulang niya na ayaw niya sa blind date at kasalan. Kaya dinala niya ako dito. Dahil kapag nakita ko ng mga magulang niya at kapag naipahiya ko ang sarili ko, sa harap ng mga ito sila mismo ang aatras. Hindi na niya kakailanganin pang magsalita laban sa kasalan dahil pangit na ang impresyon ko sa kanila. Just wow! I know this is my plan from the very first place. But I hate being played in my own game. Gigil at inis na tura ni Ruth sa likod na isipan niya. Ngumisi naman siya kay Kenji. Kung nakamamatay lang ang tingin, baka bumulagta na si Kenji sa sahig dahil sa talim ng titig ni Ruth sa binata. Maliring nakilala kita, okay, Mr. Matsumoto? Dahil kahit gaano pa kaganda yung pagbumuka mo, hindi pa rin naitago niyan kung gaano ka nangangamoy sa ugali mo. And yes, I made them hate me. So what? Wala rin naman kagusto-gusto sa'yo, Mr. Matsumoto. Kaya ayos lang sa'kin, kahit ayaw nila sa'kin. Sino ka lang din ba? I have lots of men under me. Kung gugustuhin ko, pwede ako mag-asawa agad. Nang lalaking mas maganda pang mukha kaysa sa'yo. Besides, spy ka ng China. Hindi ako traidor ng Pilipinas, kaya kahit ibalandra mo pa yung katawan at mukha mo sa'kin, hindi mo ako mauuto ng basta-basta. At mas mabuti pa mga Koreano green flag. Eh ikaw, living red carpet ka boy. And well, bagay sa'yo maging red carpet. Yung tipong inaapakan lang. Hindi na hinintay pa ni Ruth ang ibang sasabihin ni Kenji. At agad niyang tinalikuran ng binata para makaalis sa mansyon ng mga ito. Ngunit hindi naintindihan ni Ruth kung bakit kahit nagtagumpay siya, nakaramdam siya ng sakit dahil sa mga sinabi ni Kenji sa kanya. Finally, Mom called! Hindi na raw itutuloy ng mga Matsumoto ang kasal namin. Anunsyo ni Cheska at tuwang-tuwa na tumalon-talon papunta kay Ruth. Thank you so much, Ruth. Nagiging malaya na rin ako sa wakas at hindi rin ako mapuputulan ng card. Nang hindi umimik si Ruth ay nagtaka si Cheska. Humiwalay si Cheska sa yakap at sinilip ang mukha ng kaibigan. May nangyari ba? Ba't parang pinagsakluban ka ng langit at lupa dyan? Look at your expression. Did something wrong happen? May umaway ba sa'yo? Ngumuso si Ruth. Sa huli, kinuwento ni Ruth ang nararamdaman niya sa matalik niyang kaibigan. Ano? Nahulog ka sa lalaking yon? Sa weird at walang modong lalaking yon? Akala ko ba hindi ka traidor ng Pilipinas, ha? Napapikit si Ruth sa mga naging tanong ni Cheska sa kanya. Hindi ko rin alam, okay? I don't know what happened. I really hated his guts. I hate him. Sinadya niyang maging katawa-tawa ako.
Akala ko talagang gusto niya ako kaya tinanggap niya lahat ng kalokohan ko sa restaurant. Pero yun pala may plano siya. May balak siyang dalhin ako sa mas malaking stage. Buisit siya. Ngumawa si Ruth na nakapagpangiwi kay Cheska. Gagak ka. Di ka marunong mag-Japanese, okay? Ba't mo nagustuhan ng lalaking yun? Kapag nagustuhan ka rin niya, dadalhin ka niya sa Japan. Ano sasabihin mo sa mga tao doon? Konnichiwa nga lang ang alam mo eh. Naiiling na sabi ni Cheska. May iba pa akong alam, okay? Arigato at sayonara. Ano akala mo sa akin? Di naman ako ganun kabobo, no? Nung college tayo, ikaw kaya ang pinakalas sa ranking. Second to the last lang ako. Sagot ni Ruth. Dahilan para matigilan si Cheska. Aba. Kino-comfort na nga kita tapos aawayin mo ko. Nasa nakabaitan mo ha? Best friend mo ko, okay? Ang lalaking yun, spy lang ng Pilipinas. Kaya ba't nahulog ang loob mo doon? Ano? Gusto mong kumanta ng, Mama, I'm in love with the criminal? Ganon? Irap ni Cheska kay Ruth na sinamaan lang ng tingin ng dalaga. Fine. Dahil wala na rin naman tayong problema, magsasaya tayo ngayong gabi. Ako nang bahala sa lahat ng bayarin. Ngayong gabi, maglalasing tayo ng sobra. Pagkatapos ng sinabi ni Cheska, hinila niya si Ruth na walang ganang sumunod sa kanya. Yuhu! Party, party, party! Sigaw ni Cheska habang akbay niya si Ruth na kanina pa lumalaklak ng iba't ibang klaseng inumin. Ang puno ng poise at mga eleganteng magkakaibigan ay tila mga baliw na ngayon dahil sa inaakto nila. Taas mo kamay mo, Ruth. Sayaw ka. We are good at dancing, yeah? Flirt with them. Kalimutan natin ang lalaki mo. We have lots of men here. Woo! Pogi! Halos hindi na magkamayaw si Cheska sa kakatingin sa paligid niya. Pati mga salita nito, naghalo-halo na dahil sa kalasingan. Sayaw pa, Ruth! Nakangiting sigaw ni Cheska kay Ruth na nasapu ang noo. Nahihilo na ako. Very dizzy na ako, Cheska. Angil niya at pinalo ang kamay ni Cheska na pilit siyang pinasasayaw. Ouch! Ba't mo ako pinalo, ha? I'm your best friend, okay? Ako si Cheska Goncillo Ruth. I'm your best friend. Naintindihan mo ba ako? Kaibigan mo ako. I'm your friend. Why are you like that to me? Nagsimulang umarte at umiiyak na si Cheska na siyang dahilan para maiyak na rin si Ruth. Tila mga batang paslit ang dalawa sa gitna ng dance floor na nag-iiyakan. Sorry, best friend. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I love you, best friend. I love you. Hindi alintana na magkaibigan ang mga taong nakangiwi habang nakatingin sa kanila. Cheska? Mula sa kung saan sumulpot si Kenji kasama ang mga kaibigan nito. You know them, Kenj? Ang hot nila. Baka naman at pwede mo kaming pakilala, bro. Sabi ng isa sa mga kaibigan niya. I'll take the girl with short hair. Ang ganda niya. Turan pa ng isa na ang tinutukoy ay si Ruth. Mabilis na sinamaan ang tingin ni Kenji ang mga kasama niya. Di sila libre. And shut up, Danzel. May nagmamay-ari sa babaeng yan at ako yun. Masungit na angil ni Kenji sa lalaking huling nagsalita na ang pangalan ay Danzel. Pinaalis ni Kenji ang mga kaibigan niya bago muling hinarap ang magkakaibigan na kahit mga lasing na at halos hindi na makatayo, nanatili pa rin sa gitna ng dance floor. Cheska, ayos ka lang ba? Ba't ka naglalasing? Puno ng pag-aalalang tanong ni Kenji kay Ruth na kumunot ang noo. I'm not Cheska, bro. Mali ka ng kinakatok na bahay, okay? Lumabas ka. Close the door. Saad ni Ruth na lasing na. Bakit ang ingay na house natin, Ruth? Daming tao. Did we host party? Oh no! Lagot ako kay mom. Sabi niya huwag ako mag-host ng parties eh. Tura naman ni Cheska at nanlaki pa mga mata. Nalito si Kenji sa mga narinig. Did Cheska just call this other woman Cheska while the other woman called her Ruth? Takang tanong ni Kenji sa likod ng isipan niya. Bahay ko to, Cheska. Don't worry. Kapag pinagalitan ka ni Tita Kalista, itatanan kita. Humahagik-gik na saad ni Ruth habang napakurap-kurap naman si Kenji. Hey. Pwede ko ba matanong anong pangalan yung dalawa?
Nag-aalinlangan na tanong ni Kenji sa magkaibigan na sabay na patingin sa kanya. Oh, pogi. Pogi siya, Ruth. Oh, pogi sobra. Pwede mo siyang ipalit kay red carpet. Tuwang-tuwa na sabi ng lasing na si Cheska. Napalunok si Kenji sa mga naririnig niya. Familiar siya, Bes. Ayoko sa kanya. Masyadong pogi. Makaagawin sa akin. Iiyak ako pa ganon. Malungkot na sabi ni Ruth at naiiyak na tumingin sa kaibigan. Oh, sorry, Bes. Sana hindi na lang kita pinapunta dun sa blind date. Nasolve nga ang problem ko pero cry ka naman. Malungkot din na sabi ni Cheska. Doon lang napagtanto ni Kenji na ang Cheska na nakilala niya sa blind date at dinala niya sa mansyon ay peke. Aray. Nasa po ni Ruth ang noon niya at napangiwi dahil sa sakit na nararamdaman niya. Gising ka na pala. Bungad ni Kenji na siyang kapapasok lang sa kwartong kinalalagyan ni Ruth. Mabilis na nagmulat si Ruth ng mga mata at nang magtagpo ang kanilang paningin, nalaglag ang kanyang panga. Ikaw! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Nasaan ang... Bago pa masabi ni Ruth ang pangalan ni Cheska, natauhan agad siya. Ang kaibigan mo. Ang ganda ng pagkakaibigan yung dalawa. I think both of you were meant to be best friends. Lalo na dahil pareho kayong dalawa ng pangalan. Cheska, ha? Agad na kinutuban si Ruth. Nasaan si Cheska? Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita palalampasin. Tandaan mo, gagantihan kita. Lalong-lalo na hindi ka palalampasin ng mga agonsilyo. Napangiti si Kenji. Bakit? Ganun ba siya kaimportante sa pamilya niyo? At ipaglalaban siya ng mga agonsilyo? Alam ko naiintindihan mo ang sinasabi ko, Kenji. Inaamin ko hindi ako si Cheska Agoncillo. She's my best friend. Ginawa ko lang ang bagay na yun dahil gusto niya hindi matuloy ang blind date. My best friend only wanted her freedom. Kaya dapat nung blind date pa lang yun, napaatras ka na namin. I did everything I could make you to dislike me. Kung alam ko lang, na balak mo ring umatras sa blind date na yun, sana, inaya na lang kita ng diretso sa mga magulang mo. Paniguradong kapag pinakita ko sa kanila ginawa ko sa iyo sa blind date, hindi sila magdadalawang isip na alisin ako sa buhay nyo. That would have been easier for my friend too. Pwede ka magalit sa akin, o kung ano man, pero huwag kang gagawa ng kahit anong bagay laban kay Cheska. Besides, pinahiya mo na rin kami sa mga magulang mo, diba? Naalala ko pa din ang mga salitang lumabas sa bibig nila, Kenji. Kaya patas lang din na nangyari sa pagitan nating dalawa. Pagpapatuloy ni Ruth at tuluyan ang tumayo mula sa kama. Hinanap ni Ruth ang purse niya at na makita niya yun, kinuha niya agad ito para makaalis ng kwarto kung nasan siya. Ngayong naka-adjust na ang sistema ni Ruth mula sa hangover, natanto niyang wala siya sa kwarto niya. Masyado ring panlalaki itong kwarto kung nasan siya. At kaamoy rin ni Kenji. Sana ito na ang huling pagkikita nating dalawa. Wala na rin naman tayong kailangan pag-usapan kaya hindi na natin kailangan pa magkita. Sana di mo rin sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa nangyari. Sa nalaman mo na totoong pagkatao ko at ginawang pagsisinungaling ni Cheska. Hayaan mo silang makalimutan na nangyari. Panigurado makakahanap din naman sila ng babaeng ipapares sa'yo eh. At kapag nangyari yun, paniguradong mabubura din kung anumang pandidiri at pagkainis na naramdaman nila sa peking Cheska. Baka nga kahit mukha ako makalimutan nila eh. Kaya mas mapapadali nun ang buhay ni Cheska. I know, I did awful things to you. And I'm deeply sorry for that. Pero hindi na rin naman magbabago pa ang nakaraan kaya sana kalimutan na lang natin lahat. Nang tuluyan ng maglakad si Ruth paalis sa kwarto, mabilis siyang hinabol ni Kenji. Hindi ko sinasadya lahat ng sinasabi ko. Pag-amin ni Kenji na inabot ang pulso ni Ruth na siyang natigilan. Anong ibig mong sabihin? Hindi makapaniwalang bulong ni Ruth nang magkaharap silang muli ni Kenji. Bakit mo naisip na ang rason kaya tinuloy ko ang blind date natin sa kabila ng ginagawa mo? Ay dahil may plano ako sa likod mo. I did. Inaamin ko na oo at nagplano ako. Gusto ko makita nila mama at dad na hindi ka karapat-dapat pero totoong nagustuhan kita ng gabing yun.
Totoong nagustuhan kita nung araw na una kita nakita, kahit hindi ko pa alam na hindi ikaw ang totoong Cheska Agoncillo. At kahit ngayon na alam ko na hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, Ruth. Maging sino ka man, ikaw ang gusto ko. Ikaw ang nagustuhan ko. Nanlaki ang mga mata ni Ruth sa gulat. Hindi inaasahan ni Ruth ang narinig niya. Hindi mabasa ni Ruth kung ano iniisip ni Kenji. Kung totoo bang nagugustuhan siya nito o nagbibiro lamang ito para makagante. Are you for real? Narinig mo ba ang sarili mo? Nakalimutan mo na ba lahat ng masasamang sinabi sa akin ng magulang mo pati ikaw? Ha? At may kapal ka pa na mukhang ibalik ako dito? How dare you? I lied, okay? Nagalit ako. Akala ko lahat ng sinabi mo nun ay totoo. Akala ko naroon ka nga sa motel para sa lalaki mo. Akala ko marami kang reserba. I thought you didn't care about my feelings at all. Na kahit nung sinabi mong may anak ka sa ibang lalaki, nagalit ako ng sobra. Dahil sa sobrang selos. I was so jealous that all I could see was darkness. Gusto kong saktan lahat ng lalaking dumaan sa'yo. Pero anong laban ko sa kanila kung may anak kayo? Kung may mga anak kayo. Sunod-sunod na sabi ni Kenji na siyang nakapagpaawang sa labi ni Ruth. Magsasalita pa lang sana siya nang may marinig silang malakas na hagalpak ng tawa. Oh gosh, hindi ko akalain na ito ang tagapagmana ng mga Matsumoto. At muling humalakhak si Cheska habang sapu-sapu ang mga tiyan. Sa gilid ni Cheska, naroon ang mga magulang ni Kenji na nahihiyang nakatingin sa kanya. Ano nangyayari? Nalilitong tanong ni Ruth sa matalik na kaibigan. Tumawa muna ng tumawa si Cheska at nang kumalma ito, nginitian niya si Ruth. Nagpaliwanag na ako sa kanila lahat. It was all just a misunderstanding on their part. Although, may ginawa rin akong mali pero wala kang kinalaman sa lahat na nangyayaring ito, Ruth. Dahil humingi lang naman ako ng tulong sa'yo. And well, I can vouch for Kenji's confession. Gusto ko nga niya talaga dahil sa pagkakaalala ko kagabi. Inangkin kanya sa harap ng mga kaibigan niya. Pagmamay-ari ka daw niya. Nakangiting sabi ni Cheska. Napakurap-kurap si Ruth at nilingon si Kenji na siyang namulang tenga. Pagkakitang dito siya nakatitig. Ano raw? Pagmamay-ari niya ako? Kailan niya pa ako naging pagmamay-ari? We're not even a couple. Lito at gulat na tura ni Ruth sa likod na isipan niya. Nag-iwas siya ng tingin sa ina ni Kenji na si Hori. Kanina pa tinitignan ni Ruth ang ginang at ganon din ang ginang sa kanya. Kulang na nga lang, tumabi ito sa kanya sa upuan. Mom, stop it. Tigilan mo ang kakatitig sa kanya. Ruth is uncomfortable with your stares. Saway ni Kenji sa kanyang ina. Napalunok si Ruth. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag siya ni Kenji sa totoo niyang pangalan. Anong gusto mong pagkain, Bes? Marami sila masasarap na pagkain hinanda. Magugustuhan mo ang mga to. Ayos na ba talaga nandito tayo? Hindi ba't niloko natin sila, Cheska? Iba galit sa atin ang pamilyang yan. Baka may laso ng pagkain to. Pabulong na sabi ni Ruth kay Cheska na natawa. I called Mom. Sabi ko nandito tayo sa mansyon ng mga Matsumoto. Kapag di tayo nakauwi pagkatapos ito, magpapadala sila ng mga tauhan dito sa mansyon ng mga Matsumoto. Ibig sabihin, wala sila magagawa laban sa atin dahil makukulong sila kapag ginalaw nila tayo. Kaya huwag ka na mag-alala dahil walang laso ng mga yan. Right, Mr. and Mrs. Matsumoto? Nanlaki ang mga mata ni Ruth nang nilakasan ni Cheska ang boses at bumaling pa sa mag-asawang Hapon na napakurap-kurap. Cheska? Angil ni Ruth sa mahinang boses. Hindi maintindihan ni Ruth kung bakit biglaang nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit hindi galit sa kanya ang mga magulang ni Kenji? Bakit kung makatingin si Kenji sa kanya parang hulog na ito? Cheska, umuwi na tayo. Ba't pa tayo nantili dito? Saka ba't ka pumayag naman natili dito? At paano mo sinabi sa mamo na nandito tayo? Gayong wala ka ng koneksyon pa sa mga Matsumoto? Nalilitong tanong ni Ruth.
Pagkatapos nila mag-agahan, nagpunta sila sa garden ng mga Matsumoto. Joke lang yung sinabi ko kanina syempre. Paniguradong makukurot ako ni Mom sa singit kapag nalaman niyang nandito ako. Baka isipin nun tuloy ang magiging kasal namin ng Kenjiro mo. Anong mo? He is not mine. Putol ni Ruth kay Cheska na siyang ngumisi. Pagmamay-ari ka raw niya, Ves Hindi mo ba alam? Kaya hindi galit sa atin ang mga magulang niya dahil muntik na siyang magwala kaninang umaga? Mas lalong nagtaka si Ruth. Nagdududang tumingin si Ruth kay Cheska na nagtaas ng kilay sa kanya habang may ngisi pa rin na nakapaskil sa labi. Ayaw mo maniwala? Isipin mo nga, bakit ang bait ng mga magulang ni Kenji sa'yo kahit niloko natin sila? Bakit kahit tayo ang may mali, sila itong panahingi ng tawad sa atin? Diba? Kanina sa hapagkainan? Saka, napansin mo naman kanina, diba? Grabe makatitig sa'yo ang ina ni Kenji. Siguro iniisip niya kung anong gayuma ang binigay mo kay Kenji para mabaliw ng ganun. Pagsasalaysay ni Cheska sa lahat na nangyayari kanina. Excuse me? Nao-offend na angil ni Ruth. Di ko ginayuma ang isang yon. Kulam, pwede pa. Baka siya may ginawa sa akin kaya ulol na ulol ako sa kanya. Kung pwede lang mag-move on agad gagawin ko. Aba, siya nga ito sobrang swerte sa akin dahil ang ganda ko. San pa siya makakapulot ng tulad ko, ha? Dagdag ni Ruth sa malditang boses. Sa basurahan, sa mga plastic specifically. Sagot ni Cheska na ikinairap ni Ruth. Naroon ka, Bes. Wala nga at di ka nasusunog. Pareho lang tayo, no? Ganti ni Ruth na siyang ikinatawa ni Cheska. Hindi nasusunog ang magagandang tulad natin. Ay, dapat ba? Hindi ko pinalango yung buhok ko sa baso niya? Baka dahil dun ininom niya yung tubig na, alam mo na, nilango yan ang buhok ko yung baso. Siguro yan ang dahilan kaya nabaliw siya sa akin, no? Curious na tanong ni Ruth kay Cheska na nanlaki ang mga mata. Kasabay nun ay ang pag-ubo ng isang tao sa likod nila. Nanigas ang katawan ni Ruth at mabilis na napalingon sa likod niya. Mrs. and Mr. Matsumoto. Nakangiwing tawag ni Ruth sa mga magulang ni Kenji. Si Mr. Matsumoto ang umubo habang si Mrs. Matsumoto naman, tila nanigas sa kinatatayuan nito habang nanlalaki ang mga mata. You are very special. Humalakhak pa si Mr. Matsumoto pagkatapos sabihin yon. Pero halatang halata na peke ang sinasabi nito. Pigil na pigil ni Ruth ang mapangiwi sa harap ng mga magulang ni Kenji. Lahat ba ng sinabi mo sa akin ay peke talaga, Miss Ruth? Kahit nung sinabi mong may anak ka sa ibang lalaki? Hey! Angil ni Cheska kay Mrs. Matsumoto na siyang nagsalita. Ngunit mabilis na pinigilan ni Ruth si Cheska sa pagwawala. Kumalma ka, Bes. Nasa ibang bahay tayo, okay? Wala tayong masasakyan pa uwi mamaya. Kapag pinaalis tayo dito, sino maghahatid sa atin pa uwi? Pabulong na saway ni Ruth. Agad namang natauhan si Cheska na siyang umismid at umirap. Hinarap ni Ruth muli sina Mrs. Matsumoto. Wala po sa mga sinabi ko ang totoo, Mrs. Matsumoto. Hindi ko totoong pagkatao ang Cheska Agoncillo at ang totoo ko pong pangalan ay Ruth Pascual. Dahil ayaw ng kaibigan kong makasal, ginawa ko ang lahat para ma-turn off sa akin si Kenji. Pero kahit anong gawin ko, sa una namin pagkikita, pinili niya pa rin ako makasama eh. At that time, I thought he truly likes me. Pero hindi ko alam na sinadya niya yun para may pakilala ako sa inyo. Isa pala akong katatawanan sa mga mata niya dahil akala niya na yun ang totoo kong personalidad at ugali. You've never researched about Cheska's real face, so you never knew. You got the wrong girl in the first place. Ang plano ni Kenji, sirain din ang imahe ko sa harap niyo, na siyang plano ko rin simula pa lang. Our plans did aligned. But I was truly hurt because of what he did. It was a jerk move from him. Lumunok si Ruth at bahagyang natawa pagkatapos ng mga sinabi niya. Gusto ko ang anak niyo. Akala ko may respeto siya sa akin. Akala ko totoong gusto niya ako pero nung araw na inamin niya sa akin na planado ang lahat, nadurog ang puso ko ng sobra. Mr. and Mrs. Matsumoto,
Wala ho kayong dapat ipag-alala dahil kahit ako, hindi nagugustuhin pa makalapit kay Kenji. I was only deluded into thinking that he is the one. But I have forgotten that I'm not actually the real Cheska Agoncillo in the first place. Ako ho si Ruth Pascual. At wala hong pag-asa na magustuhan din ako pabalik ng anak niyo. Maraming salamat po. Nakagat ni Ruth ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ang sariling maiyak. Mabilis niyang niyakag si Cheska paalis, na inalalayan din naman siya. Ruth! Ruth, hintay! Sigaw ni Kenji nang makita si Ruth na naglalakad palabas ng mansyon nila. Ayoko na sa'yo, Kenji. Ayaw kita makasama sa buhay ko. Saka ikaw naman na nagsabi, diba? Isang pagkakamali na nakilala mo ko. At sa tingin ko tama ka. Sigaw ni Ruth at pinunasan ng luhang naglandas sa kanyang pisngi. Ruth, baka may gusto siyang sabihin sa'yo. Sa tingin ko totoo yung nararamdaman niya para sa'yo eh. Ba't di mo muna siya pakinggan? Tanong ni Cheska sa kaibigan. Ano naman kung pakikinggan ko siya, Cheska? Mayaman siya, ano lang ba ako? Tao ka syempre. Putol ni Cheska sa pagdadrama ni Ruth. Mabilis niyang sinamaan ang tingin ng kaibigan. Mahirap lang ako, okay? Kanina, habang kumakain tayo, hindi ako makapagtanong ng basta-basta sa kanila. Hindi ko nga maintindihan yung mga pagkain hinanda nila sa atin eh. French food lang naman kasi ang hilig mo nun. Kaya yun lang din ang kinakain ko. Anong alam ko dun sa mga sushi na pinagsasabi nila, lasang hilaw pa? Angil ni Ruth, na ikinangawi ni Cheska. Gawa sa salmon yun. Masarap yun. Mahilig doon ng mga Japanese. O tapos, gusto mong kumain ako ng ganun palagi? Hindi ako cannibal ah. Gusto ko ng luto. Gusto ko nga sa steak ay well done eh. Tapos bibigyan mo ako ng ganun? Nasaan ang hustisya ha? Sunod-sunod na tanong ni Ruth at akmang lalagpasan na si Cheska nang may humila sa kanya. Ruth, mag-usap naman tayo. Alam ko nagkamali ako. Pero, totoo may nararamdaman ako para sa'yo. Gusto kita, Ruth. Gustong-gusto kita. Bitiwan mo ako, Kenji. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng lalaking tulad mo. Mas mabuti pang hindi na lang tayo magkita ulit kahit kailan. Magpapatuloy sana si Ruth sa paglalakad, pero mas lalo humigpit ang paghila sa kanya nito, ni hindi na siya makahakbang. Ruth. Tawag ni Cheska sa kaibigan ngunit umiling-iling lang si Ruth. Sabing bitawan mo ako, Kenji. Bitawan mo ako. Bitawan mo, sabi ako. Natigalgal si Ruth nang pagharap niya. Hindi kamay ni Kenji ang nakita niya kundi ang kamay ni Cheska. Umawang ang labi ni Ruth sa pagkapahiya dahil sa nakita niya. Lalo na dahil bumunga din sa kanya si Kenji na ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Pwede mag-usap muna kayo? Ikaw na may sabi, di ba? Wala tayong masasakyan pa uwi kapag aalis tayo dito ng basta-basta. Bulong ni Cheska kay Ruth na siyang natauhan. Namula ang buong mukha ni Ruth at kung wala lang sa harap niya si Kenji, matagal niya nang inapakan ng paa ng kaibigan. Dito muna ako sa gilid, Bes. Mag-usap muna kayo. Isipin mo kung ano nakasalalay sa pag-uusap niyo. Kung ayaw mong buhatin ako pa uwi sa amin, mag-isip ka ng maayos. Matamis ang ngiting paalala ni Cheska kay Ruth. Nang bitiwan ni Cheska ang damit ni Ruth na patikim ang dalaga. Taas kilay na tinignan ni Ruth si Kenji. Nagkamali ako. Paulit-ulit ka na lang eh. Sirang plaka ka ba? Alam ko nagkamali ka, so ano gusto mo? Pumalakpak pa ako. Sarcastic ang tanong ni Ruth, dahilan para maputol ang sasabihin ni Kenji. I like you, Ruth. No, I love you. Tura ni Kenji ngunit natawa lang si Ruth. Sino ba sa ating dalawa nagsabi na hindi niya ako mahal? Ako ba? Sa pagkakaalala ko, Kenji Rumatsumoto ang pangalan ng taong yon. Sagot ni Ruth. I know. Sinabi ko nga sa iyan, Ruth. Pero noong mga panahong yun, galit lang ako. Ang akala ko, totoong marami kang anak sa iba't iba mong mga lalaki. Ano akala mo sa akin? Baboy? Sa tingin mo ba talaga makakayanan ko magluwal ng 10 bata? At di ka man lang nagduda? Bobo ka ba? Putol ni Ruth kay Kenji sa galit na boses. Oo, inaamin ko. Bobo ako pagdating sa'yo, Ruth. Sa'yo lang ako ganito. Pagdating sa'yo, hindi ako makapag-isip na maayos.
Pagdating sa'yo, wala epekto ang pagiging matalino ko. Ganito ako, Ruth, pagdating sa'yo. Pag-amin ni Kenji. Umiling-iling si Ruth. Sobra mo ako sinaktan ng araw na yun, Kenji. Kasi naniwala ako na totoong gusto mo ako sa kabila ng ginagawa ko noong una nating pagkikita eh. Nakalimutan ko na hindi pala ako si Cheska Agoncillo. Na kapag nagustuhan mo nga ako, malalaman mo nagsisinungaling ako. Na hindi ako ang babaeng inaasam mo. Pumiyok ang boses ni Ruth at naglandas din ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang inaasam ko, Ruth. Kahit nung malaman ko na hindi ikaw ang totoong Cheska Agoncillo, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ang mahal ko at hindi ang pangalan mo. Minahal na kita noong una nating pagkikita. Na kahit pinalungay mo ang buhok mo sa tubig ko, ininom ko pa rin dahil gusto kita, tanggap kita. Mahal kita, Ruth. At alam ko hindi madali para sa'yo na patawarin ako kaya handa akong magdusa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo sa susunod na mga taong magkasama tayong dalawa. Parusahan mo ako, Ruth. Itali mo ako sa'yo. Ayaw ko sa mga spy. Baka itakwil ako ng Pilipinas. Iyak ni Ruth na siyang ikinaawang ng bibig ni Kenji. Sa huli, natawa si Kenji at hinila si Ruth. I told you, hapon ako hindi inchik. At hindi ba ikaw na mismo nagsabi sa akin na kung mahal mo dapat tanggap mo sila? Mahal mo naman ako, di ba? Nag-angat si Ruth ng tingin kay Kenji at dahan-dahang tumango. Mahal kita, kahit red carpet ka. Muling natigilan si Kenji dahil sa panibagong pangalan sa kanya ni Ruth. Pero sa bandang huli napangiti siya. Mahal na mahal din kita, Ruth. Mahal na mahal kita. At upang patunayan ang sinasabi, siniil ni Kenji ng isang matamis na halik ang labi ni Ruth. 4 years later, Ruth, dahan-dahan lang. Paalala ni Kenji kay Ruth nang bilisan ng asawa ang paglalakad nito. Bilisan mo, babe. Baka nandun na si Cheska. Gusto ko na siya makita. Buhat-buhat ni Kenji ang panganay nilang anak na babae ni Ruth. 2 taong gulang ito at kamukhang kamukha ni Ruth. Buntis ka, wife. Magdahan-dahan ka lang. Mag-aalala sa'yo si Cheska kapag may nangyaring masama sa'yo. Muling paalala ni Kenji sa asawa na siyang natauhan. Ngumuso si Ruth at nahaplos ang tiyan niya. Naging mahina din ang paglalakad nito, kaya mabilis itong naabutan ni Kenji. Ilang buwan ko na hindi nakita si Cheska. Ikalawa ko na itong anak pero wala pa rin siyang asawa. I-blind date ko kaya siya? Suhestyon ni Ruth at tiningala si Kenji na siyang napangiti. Hindi naman lahat ng gumagana sa iba gumagana sa kanya. Paano kung may nagugustuhan na pala siya at hinihintay niya lang to? Marahang tanong ni Kenji at inalalayan ang likod ni Ruth habang naglalakad. Di gumana sa atin ang blind date, okay? Di ko nga maintindihan kung ba't naulol ka sa akin nun eh. Bulag ka ba o bulag ka lang talaga? Ganun nga siguro. Pagdating sa'yo, nawawala lahat sa akin. Ang katalinuhan ko, ang mata ko, ang opinyon ko, pati pang amoy ko. Excuse me? Hindi ako mabaho, no? Angil ni Ruth sa asawa na siyang natawa. Di ko naman sinabing mabaho ka, ikaw lang nagsabi nun. Pang-aasar ni Kenji kay Ruth na siyang mabilis sumama ang tingin sa asawa. Bago pa kung saan humantong ang pag-aaway nila, mabilis sinalikan ni Kenji ang labi ni Ruth. Joke lang, mahal. I love you. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko, except dito sa panganay nating dalawa. Dahil pareho ko kayong mahal na mahal ng sobra. Napanguso si Ruth at nahampas ang asawa. Ano ba? Pabebeng umirap si Ruth. Ew, umalis na ako ng Pilipinas? Nahawaan ka na ng isang spy, bes? Mabilis na napalingon si Ruth sa nagsalita at bumungad sa kanya si Cheska na malawak ang ngiti sa labi. Cheska! Oh my God, bes! Sigaw ni Ruth at nagtatatakbo papunta sa kaibigan na siyang ikinasigaw ng lahat. Pati si Kenji na patakbo para lang mahabol ang asawang si Ruth. Na napahalakhak naman. Si Cheska nabitawan ng maletang hawak para lang salubungin ng kaibigan sa sobrang pag-aalala. Napuno ng tawanan ng airport dahil sa pagkikitang muli ng magkaibigan na walang ibang ginawa kundi magtuksuhan, magkasiyahan at magkwentuhan.
Masaya si Ruth sa pagbabalik ni Cheska. At masaya si Cheska na nakuha ng kaibigan niya ang happy ever after na gusto nito at pangarap nito noon pa. The end.